lantaran na talaga na sinesecure nila yung Pilipinas na isang partner na magbibigay sa kanila ng mga raw minerals, critical minerals na napakahalaga dun sa kanilang geopolitical interest to secure the production for technologies of war. Matinding init, mapaminsalang tigkiriwi. Malakas na bagyo, libog sa bahan na mga Pilipino. Kaliwat ka ng mga sakuna ang dinaranas ng ating mga kababayan dulot ng krisis sa klima at kalikasan. Ako si Divine para sa Hatics. Muling nabibigyang pansin ang kalagayan ng ating kalikasan. Sa mga nakaraang taon, limitado ang naging pagtalakay sa usaping proyektong may malaking epekto sa kapaligiran at mga komunidad. Sa episode natin ngayon ng Hatics, talakayin natin ang mga isyong ito. Kasama si Mati Balagat, ang Executive Director ng Center for Environmental Concerns. So, magandang araw po. Ako po si Mati Balagat ng Center for Environmental Concerns Philippines. Ako po ang Executive Director ng CEC. Para sa inyo po, ano yung mga tampok na isyong pangklima at pangkalikasan na sa nakalipas pong taon? So, nung SONA last year, naging tampok yung mahiya naman kayo ni Marcos Jr., no? Na yun na rin yung naging panimulan ng whole flood control project controversy. Every year, no, dumarami yung mga nagiging negative impacts ng mga disaster sa atin. Hindi lang bagyo, pero pati yung habagat na ngayon, nagiging sanhi ng mga malalang pagbaha. Parating na rin yung Super El Nino na hindi pa talaga na papaghandaan ng gobyerno. Kita din natin no, mula last year, tumakbo din yung issue ng Dupax del Norte kung saan nagbarikada din yung community laban sa Waggle Mining Corporation na isang British affiliate company na hindi siya dumaan sa mga konsultasyon at kaya yung community mismo ay nagbarikada para patigilin na yung pagtapak sa kanilang karapatan sa kabuhayan, sa kalikasan, at nasunod to ng mga ibang barikada sa mga ibang communities affected by mining. Nandun na yung Mangkayan sa Benguet, yung Cebu sa Nueva Vizcaya din. Sentro talaga yung Nueva Vizcaya ng mga gustong mining investment ng foreign corporations. Sa tree cutting, sa Southern Access Link Expressway dito sa Quirino Avenue, na actually, emblematic lang siya. Isa siya sa maraming mga kaso na yung infrastructure development ay pinaprioritize niya yung pagbe-benefit dun sa mga iilan lang. So, ilan lang naman yung gagamit na expressway. Pero paano yung mga punong mapuputuan na native species? Paano yung mga communities na gumaganan siya sa mga impacts ng trees dun sa reducing flooding, cleaning of air, and lowering nung heat island effect no, ng cities. So, sa lahat ng mga environmental issues na nakita natin, ay may kawalan ng pananagutan yung gobyerno, especially yung mga agencies like DNR na actually dapat may mandato na protektahan yung ating karapatan sa kalikasan. Bukod din pala sa large-scale mining ay meron pang renewable energy. So, bagamat maganda ang renewable energy, yung paraan ng pag-accelerate ng mga projects niya ngayon ay the same way na dinadaan or niraratsyada yung mga infrastructure projects. Walang consultation, magkakaroon siya ng mga negative social and environmental impacts. Pero saan napupunta yung benepisyo ng renewable energy? So, isa pa yun na tanong, no? At sa napakarami nating listahan ng mga concerns na pangkalikasan at pangklima. Ano po yung gradong ibibigay nyo kay BBM sa kanyang mga proyekto sa pangklima po at pangkalikasan? Isa siyang napakalaking F, bagsak. Kasi hindi lang siya yung hindi pagkamit ng mga environmental achievements na ipinangako or yung pag-uphold ng mismong mandato na protektahan yung kalikasan. Pero nagagawa din nilang i-greenwash
yung ginagawa nilang pananamantala at pagsisira ng kalikasan. Kaya F kasi bagsak ka na nga, nagsinungaling ka pa. Pero yung current na way ng renewable investments, dahil pinapabilis siya, hindi siya dumadaan sa konsultasyon, nakikita natin na napakalaki na yung naging impact. Napapalayas yung mga katutubo, mga komunidad na doon nagsasaka, doon na kakaroon ng hanapbuhay, para lang sa renewable energy na di rin alam ng community kung sila naman ang mag-benefit from that. Diba, binahagi niya, parang ipinagmalaki niya noon ng nakaraang zona yung mga flood control, na mag-expand yung renewable energy, magpapatuloy siya ng mga investments para daw sa prosperity, para daw sa climate action, na tama naman talaga yung Pilipinas, diba, bilang napaka-vulnerableng bansa sa mga extreme weather events kaya ng typhoon, El Nino, ay dapat manguna na siya sa mga projects sa climate adaptation, climate action and mitigation. Yung paraan kasi kung paano niya aggressively pinupush ay nasa parehong sistema pa rin na ng neoliberal development, kung saan yung progress, yung paggamit ng technology, pag-invest in technology, ay sumusunod siya sa balangkas ng kita over yung mga kailangan ng tao. Parang very clear din sa atin na, for example, yung mga malalaking solar farm, pupunta ba siya sa local community or ibebenta sa national grid? And then, yung mismong energy industry din kasi natin, dahil nga sobrang privatized niya at liberalized. Sige, di ba, naranasan naman din natin yung sobrang pagtaas ng mga bills ng Meralco recently. Hindi natin sure na kahit magkaroon ng renewable energy man ay bababa siya dahil kontrolado yung buong industry ng iilan lang na kumpanya. So, paano natin masisigurado na kahit mag-invest yung renewable energy, magkaroon ng transition, ay talagang mapupunta siya sa mga pangangailangan ng mga ordinaryong tao at hindi yung mga very power-hungry industries na balak itayo gaya yung mga data centers ng Silica. So, Ma'am Mati, talaga bang ito ang solusyon sa kasulukuyang krisis ng enerhiya at mababang supply ng kuryente? It's clear na yung sistema na pinairal especially ng EPIRA or ng Electric Power Industry Reform Act noong 96, ay hindi siya nagbunga na talagang bumaba yung presyo ng kuryente at nagkaroon ng access sa lahat sa kuryente. Ganun na rin sa tubig, no? Di ba, may prime water issues at pag may El Nino or heat stress ay talagang nagkakaroon pa ng water shortages. Hindi siya masusolusyonan kasi yung balangkas ng development nitong mga renewable energy projects, nitong kahit yung parang boosting ng processing ng minerals para mas tayo yung kumandansya ko, no? Hindi pa rin talaga siya masusolusyonan kasi nga batay siya sa neoliberal na framework na kita pa rin ang priority kesa sa pangangailangan ng mga komunidad. Ano po yung mga nakakitang pinsala ng mga proyektong ito sa kalikasan at mga komunidad? Napakahaba na ng history ng large-scale mining at kanyang mga abuso sa kalikasan at komunidad. Around the same time kasi ito ng 90s na talagang tumutungo na yung Pilipinas na fully nag-liberalize na siya ng mga critical industries kagaya ng mining, kagaya ng energy. So yung sa pagkatagal-tagal ng Mining Act, grabe yung naging impact ng mga large-scale mining projects sa communities na talagang bundok, no? Yung hinuhukay at binubutas. So, yung pollution at yung contamination din mula dun, hindi lang dun sa mismong area na ko-contain. Napupunta din siya sa mga katubigan, na yun din yung nagiging source or source sana ng irrigation, source ng pang-inumin ng mga tao, at kaya yung mga poisonous na chemicals na ginagamit or
para i-process or kunin yung minerals, nag-leak siya dun sa mga katabing ilog, sa dagat. Nagdudulot siya ng malawakang health impacts at nasisira yung buong ecosystem. Sa proyekto naman po ng mga renewable energy at Paxilica din po, ma'am. Lalo na po yung Paxilica since malaking issue po to, lalo na po sa ating Pilipinas. Ano po yung masasabi niyo po about doon? Actually, napakainit na topic ito ngayon, no? Naglabas na yung mismong BCDA or yung Business Conversion Development Authority na magkakaroon ng matakaw sa power tsaka sa tubig yung mga industry na itatayo sa Paxilica. So yung Paxilica as an initiative, naglalayon siya na integrate yung Pilipinas bilang isang hub na labor tsaka resources dun sa supply chain na isa-secure ng US para sa kanyang mga interest. And sa panahon ngayon na pati AI ay ginagamit sa gera at yun yung cutting edge nila, napaka-importante para sa kanilang mga geopolitical interest na ma-secure kung saan pinagkukunan ng mga critical minerals, kung saan ito pwedeng manufacture. At Pilipinas yung nag-offer or nagbigay ng regalo, diba, sa US na parang ibinenta na lang tayo ng buong duos. For example, diba, sinasabi nila na yung Paxilica ay gagamit ng 3 to 5 gigawatts of electricity demand. For reference lang, yung 3 gigawatts, more than the grid demand na yun ng buong Visayas. Tapos, yung 1 gigawatt din, equal na yun sa kayang mag-power ng mga 800,000 households a year. Maraming mga report ng mga communities sa mismong US na ayaw na sa data centers dahil naapektuhan yung water quality, nagiging muddy siya, at nagkakaroon din ng water shortage kasi nga kailangan ng cooling, very, very large cooling systems and large water resources yung mga data centers para tuloy-tuloy siyang mag-operate. Pero saan naman yung ganansya para sa atin? Sa dami-dami ng ipinasok na investment ay nagkaroon ba ng development ng sarili nating mga processing sa minerals or sa pag-manufacture ng sarili nating data chips? Wala, kasi yung framework na ngayon is naglalagay ng priority sa pag-export lang ng raw minerals, kaya wala tayong nakukuhang value back. At walang technology din na natatransfer sa sarili nating mga industries para pairalin yung research and development to be able to make the most use of our resources. Kumusta naman po yung mga tanggol kalikasan? Bakit nananatiling at risk sila, yung mga environmental defenders po? Ito, yung kalikasan ay nagbibigay ng buhay, kaya napakaraming communities, napakaraming environmental human rights defenders na rin ay tumatayo ngayon bilang mga protektor ng kalikasan dahil walang ibang magpo-protect ng kalikasan kundi silang mga communities na reliant sa environment. At nakita din natin dahil marami sa mga projects na ito, yung large-scale mining, renewable energy, part siya ng national agenda. Yung mismong military, yung nagsisilbing defense forces para sa mga investment. So ito ay nagdudulot ng militarization sa mga communities na nag-o-oppose ng mga projects. So, nagkakaroon ng mga detachment ng militar. Nagkakaroon ng direktang criminalization, yung paggamit ng batas, especially mga anti-terror laws na kinakasuhan nila yung mga mismong leaders na binabansag na terorista. Lahat yun ay parang nasa sistema kasi ng repression or nasa framework din kasi siya ng parang counter-terrorism na ina-equate nila yung lehitimong paglaban ng komunidad sa terorismo. Parang yun lang yung paraan nila para matitil yung opposition dun sa mga national projects para magtuloy-tuloy pa rin yung mga economic interest ng mga nasa kapangyarihan. Nakita din natin yung mga kaso na final pati sa bishop, si Bishop Mangalinao dun sa Nueva Vizcaya at yung mga ibang anti-mining leaders. Nakita din natin na patuloy yung mga
judicial harassment, yung pagkaso against mga tanggol kalikasan, patuloy pa rin din yung mga killings. At hindi yun natututukan dahil yung mga usual na target ay mga magsasaka, mga katutubo na nandun sa mga mismong communities kung saan ilulunsad yung mga projects. Kaya yung Pilipinas ay nananatiling one of the most dangerous countries in the world and leading tayo sa Asia actually for that statistic, which shows you na hindi lang siya one-off na violence pero sistema siya na pinapairal ng mga batas. Sa mga issue po nito, ma'am, ano po yung nakakita mong mga alternatibo? Pero nga ba nagkakaroon na just transition? Siyempre sa lahat ng nangyayari na madali kasing mawalan na rin ng loob na may magbabago dito sa sistema. Pero yung lagi namin pinapaalala din na sa mga projects, lagi naman dapat tanungin kung ano yung pag-unlad na ihain din sa mga communities yung mismong tanong na ano yung pag-unlad para sa kanila. Kasi sila naman mismo yung nagpo-promote na nitong pag-unlad. Sila na mismo yung uma-action on the ground para ipakita sa lahat ng tao kung ano yung pag-unlad. For example, in Dupax del Norte, kung tanungin sila kung ano ba yung pag-unlad, ito ay makapag-garden, yung tinatawag nila sa pagsaka dun sa bundok. Ito ay makapag-garden ng mapayapa, magkaroon ng magandang mga social ties sa kanilang community. So, dapat yun yung mga i-consider natin at i-promote pa natin na mga initiatives din nila na protektahan yung kalikasan. So, for example din, meron tayong mga civil society organizations na gumagawa ng mga micro or small scale community-based renewable energy projects. So, yung mismong mga projects ay dinesign, in-involve yung community na sila yung magpapagana, sila din yung magbe-benepisyo. Yun yung mga ideal parang models of development na dapat natin tingnan. Hindi lang siya sa usapin ng just transition, pero sa kabuuan na rin nating development, So, ma'am, anong panawagan ng CAC sa gobyerno? Yung aming panawagan ay talagang wakasan na yung pandarambong sa kalikasan at panunupil sa mga komunidad na naglalaban lang para sa kanilang karapatan sa kalikasan. Ihinahamon namin na ang administrasyon na pigilan na yung pag-greenwash na mga initiative gaya ng renewable energy expansion tsaka Paxilica at talagang gawin nila yung kanilang mandato na magkaroon ng climate action, magsilbi sa mga communities, kung ano yung mga environmental challenges na hinaharap nila. Yun sana yung tugunan imbes na sa economic interest ng mga dayuhan at ng mga crony sa gobyerno. Pero gusto din naming i-highlight na yung paglaban ng mamamayan ng mga tanggol kalikasan, yun yung mangunguna sa atin na talagang maikamit yung tunay na pag-unlad, hindi yung development na para lang sa kita ng iilan. So, sana sa mga kababayan ko din ay mag-support tayo sa mga tanggol kalikasan na nag-uphold ng kanilang mga local struggles, be it yung mga barikada sa iba't ibang probinsya or yung mga grassroots na kampanya na tutulan yung mga projects ng tree cutting, ng mining. Yun po sana yung isupport natin at tulungan natin yung mga communities na talagang ilantad yung realidad na nangyayari at hindi lang yung mga promises na ibinibigay na taon-taon na lamang is sinasabi pero wala namang nangyayari.